Ay, nakalive na. Okay, nakalive na tayo. Kaya live, ano dyan na? Okay. Ayos na ito. So, tayo ay mag-umpisa na sa ating mensahe sa umagang ito. So, God bless sa bawat isa. Amen! Okay, God bless sa bawat isa at tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, oras at panahon na kami ay nandito upang parangalan ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Maraming salamat o Diyos sa buhay ng bawat isa. Tunay nga Panginoon, wala kaming maibibigay sa iyo, kundi ang papuri at parangal. Maraming salamat Panginoon sa chance na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo Panginoon ang iyong mga salita sa umagang ito, mula sa nagsasalita hanggang sa mga nakikinig, Panginoon, pagpalain mo, Diyos, dalangin namin ang patuloy na pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo. Nang sa gayon, Panginoon, aming maunawaan, maintindihan ang iyong mga salita sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ng Kristo Jesus, aming dinadalangin. Amen. Amen! So in 2 Corinthians chapter 4, verse 4 to 10. Okay? 2 Corinthians chapter 4 verse 4 to 10. Babasahin ko. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin pinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Amen! Sapagkat ang Diyos ang nagsabing magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog, nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa, pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan, nilulugmok, subalit hindi napupuksa, na laging tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. So, napakahalagang mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. No? So, nung nakaraang mensahe natin, ang mensahe natin ay kung papaano tayo makalabas doon sa kawalang pananampalataya ng sarili natin, ng tao. No? Sa pamagitan pananampalataya, tayo ay muling nakalabas doon sa kawalang pananampalataya ng tao. Na siyang dahilan kung bakit tayo ay ganito ang ating pamumuhay. Amen? So sa umagang ito, ang mensahe natin, ito yung patungkol sa spiritual reality. Ang kadiliman. No? So maraming tao, maraming naghahayag ng salita ng Diyos. Ako ay nalulungkot dahil yun ay ang pinapahayag nila alit kung paano ka maging successful sa buhay. No? So, kung paano ka dumami ng pera, paano ka pinagpapala ng Diyos. No? So, hindi na ihahayag kung ano yung spiritual na realidad na kinakaharap ng maraming tao. No? Dahil sa kahirapan, napupunta tayo sa gusto nating magkaroon ng mga bagay na nandito sa mundo para matakasan natin yung kahirapan. No? Dahil ginawa tayo ng Diyos, lagi niyong tatandaan, ayon sa imahe ng Diyos, na ang dahilan ng Diyos para ikaw ay maging anak niya. Una niyang nilikha ang sanlibutan para sa pangangailangan ng tao. Amen? Amen!
Una niyang nilikha ang buong mundo, ang buong universe, para makita ng kanyang mga anak, ako ang Diyos mo, ako ang iyong Ama, so i-enjoy mo yung aking creation. Amen. Napakayaman ng tao. No? Napakayaman ng tao. So anong ginawa ni Satanas? Niloko niya ang tao. No? Magiging tulad ka ng Diyos pagka kinain mo yan. So anong ginawa ng tao? Nilabag niya ang kagustuhan ng Diyos. Imbis na pamahalaan mo ang mundo, gusto mo na maging tulad ng Diyos. So, sinasabi ko nga, pareho ang kamalian ng tao at si Satanas ang maging tulad ng Diyos. Amen. Amen? So, ang ginawa ni Satanas sa tao, imbis na ang pakayaman ng tao, walang paghihirap ang tao, walang sakit karamdaman ang tao, o kaya ang tao ay hubad. Bakit? Hindi siya nasasaklawan ng sakit at karamdaman. Amen? Amen. Ngayon, wala ka lang payo, o kaya wala ka lang sombrero, no? Sisipunin ka na. Dahil ang katawan natin ay nasaklawan na ng kapangyarihan ng dyablo. Nasaklawan na ng kamatayan. Nasaklawan na ng kahirapan. Physical problem. Ang tao ay ginawa ni Satanas na mahirap. No? Ito yung lagi niyang pinapakita sa mga tao. Ang kahirapan sa mundo. Hindi nakikita ng tao kung gaano siya kahalaga sa harapan ng Diyos. Kung kaya ang ginagawa ng tao, laging ang mundo ang kanyang sinusunod. Bakit? Sinasabi ng mundo, pagka mahirap ka, wala kang kaibigan. Tama? Mag-isa ka lang. Pagka mahirap ka, pag wala kang pera, wala kang kamag-anak. Tama. Kaya nga. Amen. Pagka wala kang pera, iiwasan ka ng tao. Ito ang patuloy na pinapakita ng mundo sa tao. Amen. Hindi pinapakita ng mundo ang espiritual na realidad. Amen. Ano ang espiritual na realidad ng tao? Ang tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? Sinasabi ng mundo, magpakabait ka lang. No? Sa paraiso ka pupunta. Magbigay ka lang. Sa paraiso ka pupunta. Tama. So, anong daan papunta doon? Yun ang ginagawa nilang daan, ang mapagbigay. So, maraming religion ang naitatatag. Pero hindi nakikita kung ano yung spiritual na nangyayari sa tao. Amen. Amen? Amen. So, maraming preaching. Plus, yung kung paano kayo yumaman. Kung paano ka maging matagumpay sa buhay. Ngayon, naging matagumpay ka na sa buhay, anong next? May kasiguraduhan ka ba sa iyong buhay pagkatapos ng iyong katagumpayan? Naging matagumpay ka, how many years? 5 years? 10 years? And then patay ka na. So, anong saysay sa katagumpayan? Kung hindi mo napaghandaan ang next mong buhay. Anong saysay? Wala. Wala. No? Nagpakayaman ka dito sa mundo, tapos nung ikaw ay namatay, sa impyerno ka napunta. Pinaganda mo ang iyong mukha, no? Dito sa mundo, no? Pinariband mo na, no? Pinatapos mo na yung iyong ilong, pinaganda mo na yung katawan, tapos how many years mo lang na-enjoy? 1, 2, 3, 4, 5 years? Patay ka na. Napaghandaan mo? Hindi. Hindi. Na. Bakit? Dahil ang inais lamang ng tao ay ang Kamunduhan. kamunduhan. Kung paano siya magiging maganda sa mata ng tao. Kung paano siya titingnan ng lipunan. Kailangan maging matatag ako. Kailangan maging sikat ako. Okay, kasikatan. 1, 2, 3 years, 5 years, patay na. Wala na.
Anong mangyayari sa kasikatan mo? Wala. Wala na lang. Hindi mo na paghandaan. Ilang taon lang mayroon tayo dito sa mundo? In Genesis chapter 6, verse 3. Pinakamatagal na yun. Pinakamatagal. 120. 120 years. Abot ka pa? Hindi na. Hindi na talaga. Kaya Oh, Minsan nga, nakakot ng 60. hindi na. Yung iba ngayon ay 20, 25 years old, 40 years old. Wala na. Ngayon, napakahalaga na malaman natin yung spiritual na realidad. Amen. Amen. Anong spiritual na realidad ng tao? Tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Amen. Anong problema natin? Hiwalay tayo sa Diyos. Ang tao ay hiwalay sa Diyos. Amen. Ito yung spiritual na realidad ng tao. Amen? Amen. Ang tao ay naging anak ng Diablo. Hindi alam ng mga tao na sila ay naging anak ng Diablo. Marami. Maging ang parisiyo at mga eskriba, hindi nila naging alam na sila ay anak ng Diablo. Kung kaya, nung nagka-encounter sila kay Jesus Christ, anong sabi ni Jesus Christ? Kayo ay anak ng Diablo. No? Kung ano ang ginagawa ng Diablo, yun yung ginagawa nyo. Sinong sinabihan nun? Parisiyo at mga eskriba. No? Nangangaral ng Book of Moses. Bakit? Hindi alam ang spiritual na realidad Amen. ng mga parisiyo at eskriba. So napakahalaga sa mga nangangaral o sa nagbabahagi ng salita ng Diyos, alam mo yung spiritual na realidad. Amen. Amen? Amen. Dahil kung hindi natin malaman yun, ang buhay natin dito sa mundo, no? Lahat ng ating pinagpagalan dito sa mundo, walang saysay. Amen. Amen? Overtime ka ng overtime. Tapos, ang niresolbahan mo lagi ay si Judith. Lagi si Judith, lagi. No? Lagi yun ang binibigay sa atin ni Satanas. O pagka wala kang pera, wala ka talagang magandang bahay, wala kang magandang upahan, wala kang magandang, hindi ka maging komportable sa iyong buhay. Yun ang lagi na iniisip. Yun ang binibigay lagi na kaisipan sa atin ni Satanas. Kung kaya hindi na tayo nagkakaroon ng meditation, pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Ang lagi nating minimeditate, paano ako magkakapira? Paano ako magkakaroon ng pambayad ng mga Judith ko, ng mga bills ko, pangangailangan ko? Amen? Amen. Okay? So napakahalaga. Tutularan natin ang buhay ni Lazaro, no? Ano ang sinasabi ng mundo? Pagka mahirap ka, ikaw ay pagka namatay kang mahirap, kasalanan mo. Yun ang binibigay na mensahe ng mundo. Ngunit kung titingnan natin si Lazaro, siya ay namatay na napakahirap, hindi tulad natin. No? Maaaring hindi nga siguro siya inilibing, no? Ngunit ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa ay nandoon kasama ni Abraham. No? Namatay siya sa kahirapan. O ang mayaman, namatay din sa kanyang pagiging mayaman. Ngunit ano ang naging buhay ni Lazaro? Eternal life. Nasa heaven siya. Mayroon siyang kapayapaan kasama ni Abraham, kasama ng Diyos. Amen. No? Huwag na nating sabihin naisin lagi natin ang sanlibutan. Huwag natin pag-imputan ang sanlibutan. But we are praying. Nananalangin tayo na magkaroon tayo ng mga bagay na ito. Idadagdag ng Diyos ang mga bagay na ito. Tulad ng church natin na ito. Yes, amen. Amen? Bakit? Bakit kailangan natin ng finance? For the church. Para ano? Para maging maginhawa yung ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen? Yan yung purpose. Bahay ng Diyos. Kung si David ay nagtatag ng kanyang palasyo, no? Yun yung kanyang unang pinagawa, yung kanyang palasyo.
Amen. ng pagiging hari. So anong nangyari? Maraming patayan, maraming trahedya ang nangyayari sa Israel. So dumulog siya ngayon sa Diyos. Anong gagawin ko? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Wala akong bahay dito. Saan ako nakaano? Sa tulda lang, tulda. Yung kaba ng tipan ay nandoon lang sa tulda. Nung mag-decide si Haring David, okay, magpapagawa ako ng templo. Amen? Amen. Yun yung naging desire ni Haring David, ang templo. Dahil pagka inuna natin ang ating mga bahay kaysa sa templo ng Diyos, distraction ang mangyayari sa buhay natin. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala tayo is spiritual. But physical, Lord, bakit lagi ako nagsisimba? Yes, spiritual. Pinagpapala ka ng Diyos. Anong nasa isip? Pagandahin ko yung bahay ko. Tapos yung simbahan, wala. No? Kung kaya sa panahon ni Malakias, napabayaan naman ang simbahan. Napabayaan ang templo. Anong sabi ng Diyos? No? Pinagnanakawan niyo ako. No? Sira-sira ang aking templo. Kung kaya, sa panahon ni Jesus Christ, ayos na ang templo. Amen. Maayos na ang templo. Amen. Ang naging problema, itong katuruan naman ng mga Sadiseo, Pariseo at Eskriba. Hindi na nakatuon doon sa spiritual na realidad. Amen. Saan sila nakatuon? Sa kapangyarihan at yung authority na mayroon sila bilang Sadiseo at Eskriba. Pangaral ng salita ng Diyos. Pagka lumakad yun sa kalip, Eskriba ako. Taas doon. Ando doon yung kayabangan. Kahit yung pagbibigay, pakitang tao, marami akong binibigay. Mamataas. Nagmamataas. Ngunit, anong sabi ni Jesus Christ? Yun ang kinalugdan ng Diyos. Yung babaeng balo na yun, yun ang kinalugdan ng Diyos. Amen? Dahil alam ng babaeng balo kung ano yung spiritual na realidad ng tao. Alam niya ang spiritual na nangyayari sa tao. Amen. Amen? Sa atin ngayon, sa ating kapanahonan, dapat alam din natin ito. No? Hindi tayo dito nagsasamba sa Diyos. No? Lord, magsisimba ko para ano? Bawas kasalanan? Ha? Para pagpalain? Ang pagsamba sa Diyos ay privilege ng bawat isa. Amen. Amen? Privilehin mo yan. Dahil napakaraming tao sa lugar na ito. Tausan. Ilan lang kayo na nagbibigay puri sa Diyos. Ilan lang tayo na nagbibigay kapurihan sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Kahit napakasikat na mga singer, hindi sila binigyan ng pribileyo na purihin ang Diyos. Amen. Amen? Amen. Tulad ni Satanas. Tulad ni Lucifer. Siya ang tagapanguna sa pagpuri sa Diyos. Nung siya nagkasala, inalis yung pribileyo na yun sa kanya. Amen. Amen? Amen. Ang pagsamba natin sa Diyos, ang pagpuri natin sa Diyos ay pribileyo mo. Hindi yan utang na loob ng Diyos sa'yo. Amen. Amen? Ang pagbibigay natin ay hindi yan utang na loob ng Diyos sa atin. Dahil magbigay man tayo o hindi mawawalan ang Diyos. Amen. Amen? Amen. Purihin man natin ang Diyos, sambahin man natin ang Diyos, o hindi ka sumamba sa Diyos, walang mababawas sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Amen. Amen? Amen. Tayo ang nangangailangan ng Diyos. Amen. Hindi niya tayo kailangan sa totoo Amen. lang. Amen. Amen?
Hindi tayo kailangan ng Diyos. Amen? Tayo ang nangangailangan ng Amen. Diyos. Amen. Kung papaano kailangan ng isda, ng tubig para mabuhay, ganun din tayo kailangan natin ang Diyos para mabuhay. Amen. Amen? Amen po. Kung paano kailangan ng mga puno ng lupa para mabuhay, ganun din natin kailangan ang Diyos para mabuhay. Amen. Amen? Amen po. Bago tayo mawala dito sa mundo, nais ng Diyos na tanggapin mo ang kanyang biyaya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. Yung kaligtasan. Amen. Amen? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, ikaw ay nakabalik sa Diyos. Amen. Dahil ikaw ay nahiwalay sa Diyos. Yes, amen. Ang relasyon mo bilang anak at ama ay napupul. Nawasak yun sa pamamagitan ng kasalanan Amen. na ginawa Niagad o kayo. ipinamana ni Satanas sa atin. Amen? Amen. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, ikaw ay naging anak ng Diyos. Amen. Hindi ka naging anak dahil ikaw ay mabait. No? Amen. Ilan bang anak ni Tatay Sergio? Siyam. Siyam. Oh. Yung matigas ang ulo, hindi na ba niya anak? Anak pa rin. Anak pa rin. Anak pa rin. Sa siyam o 10 mong anak, kahit may black sheep dyan na tawagin, anak mo pa rin yun. Anak pa rin. Amen. Amen? So, hindi nakatuon ng Diyos sa ugali ng tao. Amen? Amen. So, nakatingin ang Diyos kung sino ka sa harapan niya. Amen. Amen? Ikaw ay anak ng Diyos. So, bago tayo bumalik sa langit na inihanda ng Diyos sa mga anak niya, kailangan ma-encounter natin si Jesus Christ. Amen. Amen? Makilala natin si Jesus Christ. Amen. Kung sumasampalataya kayo sa Diyos, sabi ni Jesus Christ, sumampalataya kayo sa akin. Amen. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Amen? Amen. Dahil ako'y pupunta sa Ama at hahanda ko kayo ng iyong matutuluyan. Amen. Amen? Okay lang, mangupahan dito, walang problema. Walang bahay, walang problema. Amen? Amen. Maliit lang ang tinitiran, walang problema. Amen. Amen? Amen. Bakit? Dahil ang langit ang tunay nating tahanan. Amen. Amen. Ang langit ang tunay nating lugar. Hallelujah. Amen? Amen. So, walang problema. Amen. Professional ka o hindi, maglingkod ka sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Napakahalaga na alam natin yung spiritual na nangyayari dito sa mundo. No, napakahalaga. So, in Romans chapter 12, verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Baguhin ang isipan. Huwag tularan ang mundong ito. Amen. Maraming tinuturo ang mundong ito na hindi nakaukol sa spiritual na pangangailangan natin, kung di nakatuon sa sanlibutan. Amen. So, binanggit ko na kanina yung mga bagay na iyon. Amen? Amen. So, napakahalaga. In 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Basahin natin to. Napakahalaga tong verse na ito. 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagila-gilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan,
ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos noon at hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon ay tumanggap kayo ng habag. Amen. Amen? Amen. Napakahalaga. No? Privilege na ibinigay sa atin ng Amen. Diyos. Amen. Pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, ikaw ay naging anak ng Diyos. Amen. Ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Amen? So napakahalaga na alam natin ito. Alam mo ito. Amen. Amen? Ang pagpunta sa simbahan, ang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi yan kawalan ng Diyos na hindi ka makikinig. Amen? Amen. Privilege natin na makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Privilege natin na tayo ay kumain espiritual. No? Dahil sa huling panahon, hindi na ipangangaral ang salita ng Diyos. Amen. Ano ang ipangangaral? Ang sanlibutan. Maraming tao ang nagkukumahog na yumaman, magkaroon ng pera sa mundong ito. No? Sa mundong ito. So, pagka hindi alam ang espiritual na nangyari, ang kadiliman ng kahirapan ay hindi mawawasak. Amen. Yayaman ka, oo. Ngunit, may pera ka? Financial, mayroon ka? Ngunit ang kadiliman ay nandiyan. Anong mayroon? Sakit, karamdaman, mental problem, psychological problem, nandoon. Laging pag-aalala. Empty ang puso. Mayroon kang hahanapin. Ano yon? Ang pagkain espiritual. Ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Yun yung lagi mong hahanapin. Bakit ako nalulungkot? Dahil may pera ka naman. Punta nga ako doon sa mall. Napahaya-haya ko doon. Kaya, punta ko sa Starbucks. Kape-kape. Kape-kape. Palipas oras. Punta naman, nalulungkot ako ngayon. Pre, tagay tayo. Ganon ginagawa ang kung paano lampasan o solve yung emptiness ng tao. No? Ba't kung may mainam kayo, walang problema. No? Mainam kayo, walang problema. Huwag lang maglasing. Pagka nalasing, tulog, huwag ka magamok. No? Hindi maganda. Ilagay sa tiyan. Huwag sobra-sobrang inom. Bakit? Walang matibay na atay. Huwag tawag ito, yosi. Sobra-sobrang yosi. Dahil hindi matibay ang iyong baga. No? Sunog. Huwag sobrang kain. Dahil hindi walang matibay din na bituka. No? Kailangan tama lang. Okay? Kung gutuman, makaramdam ka ng gutom, okay lang. No? Para pagka nakaramdam ka ng gutom, yung fats na ni-reserve mo, yun ang kakainin ng katawan. So, hindi ka tataba masyado. So, okay lang. Magutom kahit papano. Pagka sobra-sobra na, kain, sobrang kain ng masasarap, dahil paborito nga, no? So, nung nasobrahan, doktor. So, anong saysay ng pagyaman kung ikaw naman ay nahihirapan sa iyong kalusugan? Amen. No, hindi naman ibig sabihin, pag mayaman ka, ikaw ay sabi nga, ay malusog. No? Hindi yun ibig sabihin. Dahil maraming mahihirap na pagka tinest mo yung katawan nila, mas malusog pa kaysa sa'yo. Anong kinakain lang nito? Sardinas, ulam, noodles, no? Pagka sobra-sobra namang noodles, wag naman. Dahil hindi rin matibay yung ating bato. Minsan lang. Amen? Amen. So, gano'n natin iningatan yung katawan natin? Anong purpose? Para magamit ka ng Diyos. Amen. Amen? Dahil alam mo yung spiritual na realidad ng tao, maibabahagi mo sa tao hindi alam ito.
Hindi alam ng taong ito na siya ay hiwalay sa Diyos. Siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Siya ay anak ng diablo. Hindi alam ng maraming tao ito. Kung kaya, ito yung purpose natin. Kailangan maging, sabi nga, ma-imprint ito sa ating isipan nang sa gayon madali natin makibahagi yung tunay na pangyayari sa tao. Amen? Amen. Dahil pagka binahaginan mo yan, Brad, ganito yumaman ay yari. Brad, may bahagi ko sa'yo. Kung paano mo tatanggapin kung paano ka makapasok ng langit, kung paano ka magiging anak ng Diyos. So, maibabahagi mo. Ganito yan. Amen? Amen. Dahil kahit gaano ka professional ang isang tao, pag nabahaginan mo ng salita ng Diyos, bumababa sila. Nagiging humble sila. Kahit ikaw ay hindi professional, tapos professional sila, tapos nabahaginan mo ng salita ng Diyos. Dahil hindi nila alam yung spiritual na nangyayari. So, nagiging humble sila. At patuloy sila na nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Paano maging anak ng Diyos? Pumarito si Jesus Christ in His incarnation. Ipinanganak siya ng babae. Amen. Si Jesus, ang imahe ng Diyos. Diba? Siya yung imahe ng Diyos na dapat nating tanggapin. Amen. Bakit? Ang unang imahe natin sa harapan ng Diyos, sinira ni Satanas. Amen. Nawasan. Oh, sinira niya. Kung kaya, ang naging imahe natin sa harapan ng Diyos, anak ng diablo. Amen? Amen. Hindi yan mawawala sa pamagitan ng ating pagpapakabait. Oh, hindi yan mawawala. Kahit yung isang tao, halimbawa ikaw ay isang amo, no, isang mayaman, nagdala ng pagkain sa harapan mo, anong tingin mo sa kanya? Anak pa rin siya ng gwardiya mo. Anak pa rin siya ng labandera mo. Hindi nawawala. Amen? Ngunit yung iyong anak na nagdala ng pagkain, masarap mo ano hindi, tuwang-tuwa ka. Amen. Amen? Amen. Oh, dahil masarap to. Tinikman mo, matabang, walang lasa. Ay, masarap na. Appreciated, no? Oh. Ngunit yung iyong alipin, ang anak ng iyong alipin ay nagdala ng pagkain sa harapan mo. Anong gagawin mo? Kahit napakasarap. Hindi mo ba alam, ako ay diabetic? Dinalahan mo pa ako ng cake na yan. So, galit ka. No? Pero yung anak, Dad, ang dala ng cake. No. Anong gagawin mo? Titikman mo kahit diabetic ka. Bakit? Appreciated mo eh. Oh, hindi ka galit. Ganun ang pagiging anak natin sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? Spiritual na realidad. Amen. No? So, kailangan malaman natin na si Jesus Christ ang naging handog para sa kasalanan natin. Amen? Tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Tayo ay marumi. Itinuring na marumi sa harapan ng Diyos. So, sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ, ikaw ay naging malinis sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Hindi ka naging malinis dahil ikaw ay malakas magbigay. No? Walang problema sa pagbibigay. Walang problema. Ang naging problema natin, yung intention natin. No? Sa pagbibigay. Amen. So magbibigay tayo dahil alam natin yung spiritual na realidad. Yung pagbibigay natin, yung pagtulong natin sa simbahan. No? Wala yan katumbas sa ibinigay sa atin ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. Amen? Hindi sapat. Kahit ang mundo, hindi sapat natin ialay. Kahit ikaw, hindi sapat ang iyong buhay para ialay sa Diyos. Kahit ilang bisis ka pang paduguin, katayin, wala ka pa rin. Wala pa rin tayong halaga sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? Kundi sa pamagitan lamang ng kamatayan ni Jesus Christ. Amen.
Amen? Amen. Sa pamagitan ni Jesus Christ, ikaw ay naging anak ng Diyos. Amen. Yun ang napakalinaw ng mensahe ng Kristo. Amen. Amen. Muli siyang nabuhay para patunayan ng iyong pananampalataya ay tunay. Amen. Amen? Oh, may magsabi sa iyo, ako ang Kristo. Oh. Patunayan mo muna na ikaw ay namatay at muling mabuhay. Sinong tao nagsabi ngayon niya? Ha? Ipuloy. Yung Jesus ng Davao. Ah. So, si Jesus Christ lang ang nagsabi na gibain niyo ang templong ito sa pangatlong araw, Tatayo. itatayo ko. Amen. Only Jesus Christ lang. Amen. Amen. Amen? Amen. Hindi kung sino mang founder ng iglesia. Marami ngayon na religion na sinasamba ang kanilang founder. So, hindi sila yung Kristo. Only Jesus Christ. Amen? Amen. So, napakahalaga na alam mo yung ebidensya na ito. Ang ebidensya mo na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, naniniwala ka na si Jesus ang Kristo. Bakit ka naniniwala na si Jesus ang Kristo? Siya ay pumarito para ibalik ka sa Diyos. Amen. Siya ay namatay para maging banal ka sa harapan ng Diyos. Amen. Siya ay muling nabuhay para patunayan na totoo ang kanyang sinabi sa iyo. Amen? Amen. Amen. Kahit ilang beses tayo malugmok, ilang beses tayo kutyain, nandoon yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. No. In verse 17, in 2 Corinthians 4, verse 17, tingnan natin. 2 Corinthians 4, verse 17. Oh, kasi mahalaga to. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandalian kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Amen? Amen. Panandalian lang. How many years lang yung kahirapan natin sa mundo? Ako, ilang taon na ako, mag-44 na sa March. No? Oh, ilang years pa? Kung ako ay babawian ng buhay is 70. Ilang years na lang? 30? Almost 30 years mahigit. So, maiksi na lang. Nakalahati na. So, babalik na ako sa langit. Babalik na ako sa Diyos. So excited. Ilang taon lang ang hirap natin. May inihanda ang Diyos ng walang hanggan. No, walang hanggan na kasama natin ang Amen. Diyos. Amen. Amen. Yan yung purpose ng Diyos kung bakit ang Kristo ay pumarito. So napaka-buti ng Diyos. Ito yung kabutihan ng Diyos na hindi natin sukat maibigay yung sabi nga ay maibalik. Hindi natin maibabalik. Amen. Kahit yung buong mundo, kahit i-offer mo pa yung Jupiter sa Diyos, hindi yan sapat. Amen. No? Hindi yan sapat. Hindi. Sa kabutihan ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Napakalawak ng mundo. No? Pero hindi natin yan sapat na maibalik sa Diyos. No? Kung di ang ano lang ang meron tayo, ang pagpupuri sa Diyos. Bakit ka nakapagpuri sa Diyos? Sa kabutihan ng Diyos. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Bakit ka makapagpasalamat sa Diyos? Dahil kay Kristo. Amen. Amen? Paano na lang kung wala ang Kristo? Impyerno, Lord. Impyerno tayo. Sure yun. No? Sure. Amen. Amen. Ang impyerno. Sure talaga. Kung kaya, nakapagpasalamat tayo sa Diyos. Amen. Nakakapagpuri tayo sa Diyos. Nakakanta tayo ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Bakit? Kay Kristo.
kung wala ang Kristo na ko, Lord, maraming salamat. No? Kasi kung wala ang Kristo, impyerno talaga. Amen. No? Impyerno. Ang mangyayari sa hindi nakakilala kay Kristo. Amen? Amen. So let us pray. Panginoon, maraming salamat o Diyos muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kami ay anak ng Diyos at patuloy, Panginoon, ipinamana mo sa amin ang kalangitan. Maraming salamat o Diyos sa buhay na walang hanggan na inihanda mo sa amin. Pagpalain ng bawat isa sa pangalan ni Kristo Jesus, sa aming dinadalangin. Amen. Amen.